Bagong low pressure area na namataan sa silangan ng bansa, tinaas na as 92W. Tatama ba ito sa bansa? Ating tatalakay. Monsoon trap at yung outer rain band ni 91W patuloy pa rin na magdudulot ng pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng bansa at kasabay ng interaction ng monsoon trap dito sa may hanggang kanluran ng bansa, patuloy pa rin na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan, especially sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at northern part ng Mindanao. Nag-iingat pa rin sa mga tuloy-tuloy na posibleng pagbaha. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, July 17, 2024. Ang oras sa ating Boss Web may mga ay alas 11:42 na ng umaga. Halos tanghali na po at yung patuloy na mga localized thunderstorms lalo na sa baybayin pa rin ng silangang bahagi ng ating bansa. Asahan ang patuloy na pag-ulan lalo na't nasa ilang bandang kalupaan na ang sentro nitong si 91W. Na nanatiling napakaliit pa rin na ang tsansa nito na lumakas at bagamat mahina ay magdudulot pa rin yung kanyang mga kulapan ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Southern Luzon, especially sa may bandang silangan ng Bicol Region, pataas na ng bandang Northeastern Luzon. At kitang-kita sa ating monitoring ng Doppler radar imagery, yung microwave imagery ay patuloy po ang pagtatawid ng kaulapan nito na may dalang ulan mula dito sa may silangang bahagi pa rin ng Camarines Norte at ilang bahagi ng Quezon Province. So asahan na patuloy o posible pa rin tayong makakaabot ng mga pag-ulan lalo na sa bahagi ng Calabarzon at Metro Manila ngayong maghapon. Sa ating current conditions, overcast at patuloy na gloomy. Haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan, sa Metro Manila. So inaasahan at iba't ibang panig ng Metro Manila ay makakaranas nito. At sa atin namang warning monitoring, dalawa na po. At bukod kay 91W ay meron na tayong bagong invest na si 92W na which is 2 days ago pa lang ay pino-forecast na natin ang trough na posibleng ang maging invest. Bagmat nasa malayo ito at nasa labas ng PAR ay i-discuss natin maya-maya kung ito ay magkakaroon ba ng significant na lalapit sa kalupaan ng bansa. Sa last temperature nito lang, naki-weather station, kanina ng 3:49 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.2 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng pinakamataas na ng halos 35 degrees Celsius o to be exact of 34.9 degrees Celsius. Kahapon nito ng umaga at 10:05 AM, ibig sabihin mataas ang aming naging heat index despite na overcast and gloomy, lumabot ng 47.2 degrees Celsius. Kaya nakaramdam tayo kahapon sa Metro Manila ng medyo maalinsang ang panahon dahil dito. Dahil bumaba ng halos below 65 yung outside humidity natin. So naging maalinsangan tayo kahapon. Kaya ganoon na lamang kataas ang ating heat index. Sa ating basic streams in past 24 hours naman, nanguna pa rin ang Dagupan na nasa 35.3 degrees Celsius na highest temperature sa bansa since past 24 hours o kahapon. At sa pinakamababa naman sa Baguio City, nantiling stationary sila at 18 degrees Celsius na lowest temperature. Sa inyo na naman ang Davao City Airport, yan sa may Sasa na umabot pa rin sa 131 mm. Ang grabing ulan at napabalita natin ay patuloy na binabaha ang ilang bahagi ng Lanao del Sur at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Ay ingat po sa mga kababayan natin. Asahan pa rin na tuloy tayong makakaranas dyan dahil yung surface outer rain band ni 91W ay nagpapang-abot na magdudulot po ng kalat-kalat po na malakas ang pag-ulan. Nagtataka kayo bakit hindi naman siya organized pero malawak ang pag-ulan. Banggit na natin 2 days ago pa sa ating report na hindi man ito magiging isang active na low pressure area pero yung magdadala ito ng malawakang pag-ulan nga po sa bahagi ng Mindanao, Visayas at Southern Luzon dahil po naka-embed pa ito sa monsoon trap na humahatak dito pa hilagang kanluran kasabay ng southwest monsoon sa kanluran ng bansa. Yung monsoon trough na ito yung malawak na water vapor systems. Kaya kapag merong isang low pressure area na dumadaan dyan, lalo pong lumalawak yung water vapor at magbubunsod ng malakasang pag-ulan sa apektadong lugar
kung saan naroon ang monsoon trough. So, ganun po yun. So, nataon lamang na may monsoon trough tayo at nagkaroon tayo ng isang invest na low pressure area, kaya ganun na lamang katindi ang naging buhos ng ulan. Wala kaming naging pag-ulan kahapon sa Caloocan, pero kanina madaling araw may drizzle rains kami na naranasan na pag-ulan. So despite na naging drizzle rains lamang kami kanina madaling araw, ayan, ay nanatiling napakababa yung aming total rainfall pa rin. Ang whole July rain namin ay nasa 222.9 millimeters na po. Nanatiling pinakamababa pa rin ito, di gaya last year. Well, kung titingnan natin, kasi may nagtatanong pa paano nade-determine o paano ko daw nade-determine yung mga nakaraang taon na mga pag-ulan. Well, kung titingnan ninyo sa aking weather trend, kumpleto po kasi ako dahil meron ako mga historical weather data. Ako lamang at si Padua ang may mga historical weather trends na mga weather vlogger. Kasi sa mga ibang weather vlogger, kumukuha lamang sila ng detalye sa iba't ibang weather agencies kabilang na kay Pag-asa. Pero hindi sila makapag-post ng mga yearly weather trend. Hindi gaya ng inyong lingkod ay kumpleto po ng mga weather trend. At kung titingnan ninyo po, ang pangapag-ulan natin for the monthly compared last year, ayan, napakababa po ng average rainfall natin. Kumpleto po, napakadetalye po niyan. At kung titingnan natin sa pinaka-most detail ng ating tag-ulan for yearly, ito yung last year, oh. Last year, tandaan niyo, El Nino tayo niyan. Pero makikita niyo mataas pong average rainfall last July. Yan, oh. Pero this year, napakababa po ng average rainfall natin. Pinakamataas na ang huling record ay umabot po ng 93 mm. Pero kung dito, kung titingnan ninyo, mahigit sa 100 mm po at sa buong bahagi ng July hanggang bago magkatapusan ng July, grabe po ang naging pag-ulan. Umabot nga po ng 600 ang average rainfall last year ng July. Partida, El Nino po yan. Tayo po nasa neutral category o neutral o inactive state po. Kaya po gano'n na lamang, hindi po mataas ang pag-ulan, kundi balanse lamang. Magbabatay lamang sa actual lamang na klima kapag nasa inactive state po ang ating sea surface temperature. So malinaw po yan sa ating yearly rain data. So gusto nyo makikita nyo po yung historical natin dito. At kung gusto nyo ng mas madali ang detail, kitang-kita po yan sa ating PIMO Weather Station all-time records po yan. Makikita yan since last 2019 ang mga recorded natin. So kaya kung mas kumpleto po tayo ng detalye na naire-report at nagkakaroon tayo ng comparison for monthly summary at seasonal summary. At least dito, mas alam natin ang pinakadetalye lalo na sa mga pag-ulan sa bansa. Nakukuha natin yung at least average ratio base sa actual reading ng aking weather station. Yung po kasi importante para magkakaroon tayo ng real-time comparison sa mga iba't ibang weather agencies o sa official weather agencies gaya na lamang ni Pag-asa. Since hindi natin nakikita yung seasonal summary ni Pag-asa, hindi nila yun pinopost sa kanilang webpage, at least dito sa akin ay kumpleto po ang ating seasonal summary yearly. At since 2019, meron tayong complete record niyan. At kung i-compare natin sa mga climate mula mismo sa mga weather stations si Pag-asa, makikita naman yan sa ating PH Extremes at makikita naman ninyo meron tayong yearly daily climate extremes at meron tayong monthly and climate extremes mula sa mga weather station mismo sa mga official weather agencies gaya na lamang ni Pag-asa. So mas kumpleto po tayo at nakikita natin ang difference comparison. So sa mga nagtatanong na kung paano daw ako nakakapag-determine, ito po, pinapakita ko na nga po, kumpleto po yan, may average pa, above average rainfall o temperature o below average pa at makukuha pa natin yung comparison yan since 1983 pa. Mula yan mismo sa mga official weather agencies ni Pag-asa at nakikita naman natin sa ating real time mula sa ating weather stations yung comparison and similarities. Which is bukod tanging ako lamang ang merong ganyang mga report na hindi na i-report ng mga ibang mga weather vloggers. At least malinaw po tayo dyan. Sa ating outside humidity, 76% po na katamtaman ng ating relative humidity. Wala namang nagbago since last hour.
At medyo thunderstormy pa rin tayo at 1,008 hectopascals instead dito since last hour. So take note po yan. Asahan pa rin ang patuloy ng mga localized thunderstorms. At sa ating namang high tide and low tide status, nasa moderate po na high tide or low tide. So kung maglo-low tide ng bandang 3 o 9 p.m. pa po, so sa ngayon, pwede pa pong pumalaot sa Pampanga, Manila Bay, pero habang pumapalo ang oras ay medyo layo-layo na lamang po muna tayo dyan sa may bandang Bataan o dyan sa may bandang West Philippine Sea para medyo malalim-lalim. Maganda naman ating air quality at sa mga nagre-request, kamustahin daw natin ang mga bulkan. Bagamat wala tayong thermal anomaly na namomonitor since last 2 weeks rather, ay una natin titingnan si Canlaon dahil mas agresibo daw po ito. Well, kung titingnan natin yung latest report kay Canlaon, ay meron daw record na 11 volcanic earthquakes at nasa 2,122 tons a day po since July 16, 2024. So medyo inflated pa rin at patuloy pa rin na nagkakaroon ng pagbabago sa pinakabunganga ni Canlaon. So medyo gising o aggressive pa rin itong si Canlaon volcano. So ingat na lamang sa mga kababayan natin at inaasahan na medyo may mga bumubuga o lumalabas na mga SO2 emissions mga folks. Pero almost stationary lamang na ang status ni Canlaon. Bagamat walang record sa MODIS itong si Canlaon, so wala tayo magiging idea muna sa thermal anomaly nito. Magbabase lamang tayo sa data feed ni Pag-asa o ni PBOX rather para sa observations ni Canlaon. The rest naman kay Taal ay kung sisilipin natin, yung latest naman kay Taal, wala namang naitalang volcanic earthquakes. At ang huling record niya for SO2 emission since July 15, nasa 5,236 tons a day po ito. So normally, tuloy-tuloy lamang ang paglalabas niya ng SO2 na normally o typical na inilalabas ni Taal Volcano. Wala namang thermal anomaly so far in the past 5 days itong si Taal. So wala tayong nakitaan. At mukhang si Bulasan na inalis na sa listahan ng MODIS. So tingnan natin kung till next month ay hindi na siya kasama sa MODIS ng Miroba, ay aalisin na natin ito mga folks just in case. Pero hanggat nandyan lamang ay hindi muna natin aalisin. Baka kasi nagkaroon lang ng technicality o maintenance ang Miroba feed o ng MODIS feed. At kung titingnan natin, maging sa thermal anomaly ay wala na tayong nakikitaan na thermal satellite imagery. So medyo bad news. Baka siguro dineclare na nilang strato o dead stratovolcano na lamang itong si Bulusan. So hindi natin sigurado. Ang maliwanag lamang, ang medyo aktibo pa ay si Pinatubo Mayon at Taal Volcano. At itong kumakailan lamang si Canlaon. Bagamat wala pa tayong record para sa thermal anomaly kay Canlaon. So, normal naman yung tatlong vulkan natin na nakikita natin sa infrared, MODIS. So, wala naman tayo magiging komento. At least, malinaw sa mga kababayan natin na gustong i-report natin yung lagay ng mga vulkan. And as of 11:41 a.m., meron tayong thunderstorm advisory daw mula sa data feed ni Pag-asa. At kita naman sa ating lightning detection system, meron tayong kasalukuyang nasa 77 lightning strikes as of 8:05 a.m. Pero tingnan natin kung mag-update ito para sa oras natin for 11 a.m. in 30 seconds. Ayan, nag-update na. So, by 11:55 a.m., meron tayong total of 94 lightning strikes as of 11:55 a.m. ngayong magtatanghaling tapat. Typically, dyan sa may bandang Hilagang Silangan pa rin ang Northern Luzon. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Cagayan, sa baybayin ng Cagayan, Isabela at Ilagan, Isabela. Kabilang na ilang bahagi ng Kasiguran, Aurora. So, ingat po sa patuloy pa rin na pag-ulan at asahan ng mga localized thunderstorms. Base dito sa ating data feed ay ang bahagi nga po ng Quezon, Nueva Ecija, Bulacan, Laguna, Rizal. Siyempre, damay pa rin ng Metro Manila sa loob ng 2 oras. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 a.m. at inaasang lulubog ito mamayang 6:29 p.m. Ang ating 81% illuminated na po na waxing gibbous o yung sikat ng o liwanag ng buwan, sisikat naman ito ng mamayang hapon pa at 2:40 p.m. at kinabukasan na ng madaling araw at 2:07 naman ng madaling araw, kinabukasan na ito
lulubog. So wala pa tayong moonrise ngayong araw, mga bandang hapon pa po, mga alas 2:40 ng hapon. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes ay patuloy pa rin tayong makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan na may mga localized thunderstorms pa rin. Malawakan po yan dahil sa monsoon track pa rin na kasabay nitong C91W at 100% chance pa rin ng uulanin dito sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Inulit ko, kung hindi man dito sa amin sa Caloocan, maaaring dyan sa may Quezon City, Makati, Mandaluyong, or sa norte naman bandang Valenzuela, pataas na yung bandang Bulacan area o katabi ng Metro Manila, kagaya na lamang ng Paranaque at Cavite. So at least alam na ninyong idea at magdala po pa rin kayo ng mga pananggalang sa ulan at ingat sa mga pagbaha, lalo na dyan sa bahagi po ng Mindanao dahil malakas po ang pagbuhos ng ulan dyan ngayong araw. Bukas ng Huwebes, ganoon din, maula pa rin ang ating panahon at patuloy pa rin ang mga localized thunderstorms at mataas pa rin sa 100% chance ang mga pag-ulan. Ayon sa lowest temperature expected, maglalaro sa 29 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 24 to 25 degrees Celsius. At sa local weather advisory naman natin, pero kaninang 4 a.m. pa lamang ito inireport na data at 3 a.m. naman nila ito ipinost mula sa data feed ni Pag-asa ay namataan nila ang sentro ni 91W sa layong 200 km east-northeast ng Surigao City. Pero ngayon wala na sa dyan sa Surigao City at sa mga oras nito sa kalupaan nito ng bandang Leyte nga po na ating i-discuss maya-mayang konti. At patuloy pa rin ang embedded ng monsoon trough at southwest monsoon kaya ganun na lamang kalawak ang mga pag-ulan lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery, malawakan pa rin mga kaulapan nito, nagbubunsod pa rin ang mga pag-ulan at kung titingnan ninyo, embedded pa rin ng monsoon trough ang bahagi nito ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay nitong C91W kaya wag pong magtataka kung bakit umaabot pa ng Luzon yung malawakang outer ring trough na ito dahil nga po sa sumasabay po ng flow ng monsoon trough at kasabay po ng southwest monsoon natin at since dissolved na po itong bagyo sa may bandang Vietnam ay unti-unting nanunumbalik ang paglapit ng ating habagat. At dahil po sa nagsasabay ang mga weather systems na ito, asahan po ang malawakang pag-ulan lalo na dito sa bahagi nga po ng Mindanao, kasabay na ang parte ng northeastern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Davao Region. Ingat po sa mga pagbaha at lalo na sa may bandang Visayas po, lalo na nandyan po ang sentro sa may bandang Leyte, itong C91W kayong malawakan na trough dito, nagbubunsod po ng mga heavy rain showers sa buong Visayas at Southern Luzon. So hindi na natin isa-isahin yan, kamay na ang buong Bicol Region, Camarines Sur, Camarines Norte, buong Quezon Province na po yan at pataas na po yan ng bandang Kasiguran Aurora sa hilagang silangan ng Luzon. So hindi na natin isa-isahin, alam na po yung ibig sabihin yan. At sa extreme Luzon naman, magiging overcast at gloomy po ang himpapuwil natin dyan, lalo na sa bahagi po ng Ilocos Norte, buong Cordillera Administrative Region, at sa bahagi nga po ng kanluran ng bansa ay magiging mas maulap pa rin ang panahon at asahan ng mga localized thunderstorms. Kabilang na ang bahagi ng Benguet at Ifugao, well, napaulat nga po ay medyo merong misleading na na-post ang ating Department of Tourism at namataan daw ng mga netizens ito sa airport sa NAIA na naurong yata yung Banawe Rice Terraces. Mula sa Ifugao ay inilagay yung location sa Benguet, which is misleading po yon dahil ang Banawe Rice Terraces po ay sa Ifugao po ito makikita at matatagpuan. Hopefully, inayos na po nila yon dahil magkakaroon ng confusion yon sa ating mga turista. Kawawa naman po. So, dyan sa area ng bahagi ng Ifugao at Benguet, pagitan ay magiging maulap po ang bahagi na yan at magiging maulan. So, sa mga turista natin, hopefully wala namang naligaw sa mga pumunta ng Benguet po Wala po dyan ang Banawe Rice Terraces, nasa Ifugao po. Pero kung sakaling nasa Banawe kayo ngayon, ay magiging maulan po at localized thunderstorms yung iirang dyan, kabilang na ang bahagi ng Baguio City, pababa ng Dagupan, Pangasinan, Zambales, all the way ng Central Luzon, pababa na po ng Metro Manila, Calabarzon, and the rest ng Southern Luzon. Tamay na ang buong Mimaropa na magiging mas maulap po at kalat-kalat po mga clusterized na moderate and some heavy rain showers, lalo na sa bandang West Philippine Sea ng Palawan at Kalayaan Islands. So wag po tayo magtataka kung bakit walang masyadong mga Philippine ng mga Chinese Coast Guard sa may bandang baybayin ng South China Sea dahil nga po sa malawakan nga po ang malakas na hangin ng dulot ng southwest monsoon
yan, siyempre, delikado pong pumalaot kapag kaganyang kalakas ang ating habagat. Magdudulot po ng malakas ang ulan, kasabay po ng malakas na bugso ng hangin. Siyempre, ang mga Navy o yung papalaot dyan, medyo magre-restrain muna sila. So, sa mga nagpapakalat ngayon ng mga balita na walang masyadong mga PLAs na nag-iikot dyan, well, alam naman natin, delikado nga po pumalaot dahil nga po matindi ang weather systems dyan ng southwest monsoon. Anyway, mula sa may bandang Visayas, nabanggit natin, delikado po at malakas po ang mga pag-ulan at pagbaha sa halos buong Visayas area. At sa may Mindanao naman, ang buong Surigao del Norte at buong silangan ng Mindanao. Kung titingnan natin, using Himawari 8, ang buong bahagi nga po ng Caraga, pababa na po yan ng buong Davao de Oro at bandang Davao del Norte, Davao del Sur. Siyempre, damay na ang buong Compostela Valley ha. Ingat po sa mga pagbaha dyan, lalo na sa katimugang parte ng Mindanao sa may Davao Region, Davao Oriental, Davao del Sur, Southern area, lalo na dyan sa may bandang Coronadal City, General Santos. Ingat po sa mga cluster na moderate na heavy rain showers. At magiging maulap, asahan pa rin ang mga pag-ulan dyan sa Lanao del Sur at Lanao del Norte and the rest ng Zamboanga Peninsula nakakaranas pa rin ng mga moderate and heavy rain showers. So ingat po sa mga kababayan natin lalo na sa apektado ngayon ng pagbaha sa bahaging ng Mindanao. At may mga nasawi na nga raw po, kung di nagkakamali, mga siyam na katao daw umano ang nasawi dahil nga po sa matinding pagbaha sa bahagi ng Mindanao. Ingat po sa mga kababayan natin. Ngayon, nakasalukuyang patitinding mga pag-ulan ang naranasan ngayon ng buong Visayas, lalo na sa bahagi nga po ng Bacolod, kasama na ang buong Panay Island at mga isla ng Masbate at Cebu ay nakakaranas ngayon ng matitinding pag-ulan at maulap na himpapawirin hanggang Eastern Samar Region. Kaya ingat po sa potensyal na pagbaha at huwag naman sana mangyari ang pagguho ng lupa. Kabilang na rin ang buong Bicol Region, Quezon Province at dyan sa bahagi nga po ng Calabarzon na binanggit na natin kanina hanggang Northeastern Luzon. Lalo na dito po, malawakan po ang pag-ulan sa buong bahagi ng Isabela area at Kasiguran, Aurora. So medyo makakaranas ng medyo maulap din at pag-ulan ang taga-Tugigaraw. So kung titingnan natin sa control temperature map, despite na medyo mataas pa rin ang temperatura dyan sa bahagi ng Extreme Luzon, pero hindi naman na aabot na potentially na mag-above sa 36 degrees Celsius ang temperatura sa extreme Northern Luzon. Mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, ay tinaas na nga po yung ating binabantayan since 2 days ago pa. Mula kay 91W ang isang bagong low pressure area at tinaas na po na ating TC sector as 92W. Kani-kanina lamang ay nai-report natin na sa mahigit 1,400 kilometer silangan ito ng Dinagat Island sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titingnan natin dito sa ating real-time satellite tropical cyclone monitoring system natin, una itong si 91W ay sa pinaka-aggressive location niya, makikita natin nandito na to sa karagatan ng Albueva, bandang Leyte, or pagitan ng Ponson o Camotes Island, itong si 91W. Makita nito nagtatraverse ito ng bandang Eastern Visayas at inaasahan natin kikilos pa yan bahagyang pa west-northwestward. Ganyan yung kanyang magiging sentro. Nanatiling mabagal o mababa ang chance niya magiging isang mas malakas na bagyo, pero maaring mag-enhance ito oras na nasa karagatan nito sa may bandang Kanluran. Di pa natin 100% sure kung ito ay lalabas sa may bandang eastern ng Mindoro, west portion sa Mindoro. Tingnan natin dahil iba pa ang nagiging forecast niya na magtatraverse either sa may bahagi nga po ng Mindoro, palabas dito, or medyo kakabig ito pahilagang Kanluran ng konti dyan sa may bandang west portions ng Zambales o ng Batangas area. Pero at least malinaw na ito ay nagtatabis itong si 91W kaya nagdudulot po ng malawakan ngayon ng mga pag-ulan dito sa buong gitnang Visayas at Southern Luzon area. Kaya asahan po ang mga magiging pag-ulan kabilang na ang Metro Manila na unti-unti na ngayon na nararanasan ang mga pag-ulan sa Metro Manila. Samantala, itong si 92W naman ay nabanggit na natin na mahigit sa 1,400 km pa ang layo nito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil dyan ay initially pa naman ito, so maliit pa ang chance niya na maging isang aggressive o active low pressure area sa ngayon. Kaya meron tayong at least 65
hours para bantayan ito. Bagamat nasa labas ito ng park at maliit pa o malayo ang magiging epekto nito sa bansa. Depende sa magiging paglakas niya ay maapektuhan naman ang ating southwest monsoon at yung ating monsoon trough na mahahatak nitong C92W oras na ito ay maging isang active low pressure area. Sa mga computer models, kikilis ito pa northwestward, pa ganyan. So, hindi na magbabago yung galaw niya na pa northwestward. Maaring mas kumabig ito ng konti dito, pa ganyan. Pero inaasahang ang direction nito, ayon sa mga computer models, ay malayo itong tumama sa kalupaan ng bansa o lumapit sa kalupaan ng bansa. So malinaw lamang yung magiging cone of uncertainty niya, ikilos ito pabandang southern Japan. O kung mas magno-northward ito ay bandang southern Japan ang tungo nitong C92W. So yun po ang malinaw natin na constantly na sigurado nating ikikilos niya. So wala pa naman lumalabas yung converted natin dahil low pressure area o invest pa lamang ito o investigative. So magdedepende pa rin yan sa init ng karagatan dito sa may bandang dagat Pasipiko natin. Inulit natin, neutral po tayo kaya magdedepende sa normal na temperatura ng kanyang environmental steering environment na magpapa-enhance sa kanya. Mababa ang rapid intensification dahil wala pong mataas na temperatura sa karagatan masyado. Balanse lamang. At kung pagbabasin natin ang global assessment monitoring natin, at kung titingnan natin dito ay mga nagtataka bakit sigurado ako na pa-northwest lang at malayo itong tatama sa bansa dahil nga po yung steering environment constant po na kumikilos pa-northwestward. Ayan o, yung steering environment. Pa-northwestward lamang ang magiging kilos niya. So wala talaga tayo nakikita na maaaring dumikit o tumama sa kalupaan ng bansa. At habang nagtatraverse itong C91W, inasa naman natin kikilos pa-northwestward o north-northwestward itong C92W. Pero walang nakikitaan sa ngayon, base sa ating global spectral model na ito ay magiging isang malakas na bagyo sa ngayon, kaya mahaba-haba pang ating obserbasyon. Base naman sa ating mean sea level pressure, based global spectral model, yan, at nanatiling shallow trough circulation lamang itong C91W at mukhang by July 22, araw ng SONA, ay mukhang either nag-dissolve itong C91W. So, hindi natin sigurado, uncertain, titingnan natin kung makakatawid pa ito sa may bandang kaluran ng Luzon. Samantala, itong C92W ay sa ngayon ay hindi pa masyado klaro ang kanyang sirkulasyon dito. Pinakamababa na 1,010 hectopascals ang kasalukuyang sirkulasyon nito by July 18, 2024. So, bukas po yan. At inasa natin tuloy-tuloy by July 22. So, araw ng SONA, ay inaasahan na patuloy tayo makakaranas ng pag-ulan. So, medyo bad news sa mga planong mag-rally sa araw ng SONA dahil magiging maulan po ang ating bansa, lalo na sa bahagi nga po ng South Luzon, kabilang na ang Metro Manila. So, yun po ang magiging bad news kung may magra-rally, pero tingin ko walang masyadong magra-rally dyan dahil di umano'y masyado daw paitingin ang seguridad dahil sa medyo rigodon sa politika natin ngayon. At samantala ay wala tayong nakikitaan na aggressive movement pa o paglakas nitong si 92W kaya mahaba-haba pa ang kanyang obserbasyon. Sa pag-alo naman sa ating karagatan, so far, ang kalurang bahagi pero malayo naman ito sa bansa ng kaluran ng Luzon. So wala po tayong magiging gale warning at pagtaas ng alon so far sa loob ng 48 oras. So wala tayong magiging komento, patuloy lamang na pwedeng lumayag po ang ating maliliit na mangingisda dahil kalmado naman ang ating karagatan. Ingat na lamang sa bugso ng southwest monsoon sa kalurang bahagi ng bansa. So, kung pagbase naman natin ang wind shear probability, yan, yung steering environment, malinaw naman, pa-northwestward po ang galaw ng ating steering environment, maging ng wind shear, pa-northwestward po. So, malinaw po yung anomaly na favorable circulation nitong C92W, mataas na po, ayan. At northwestward po ang kilos niyan. So, yan lang ang nasisiguro natin na hindi ito magbabago, na pa-northwestward lang ang kilos nito, na magandang balita ay hindi ito tatama sa bansa.
At depende na naman kung ito'y lalakas, kung pagbabase natin ng computer models, let's say umabot siya ng tropical storm o severe tropical storm o higit pa, ay dito natin magkakaroon ng epekto sa ating southwest monsoon na mahahatak ni 92W. So malayo-layo pa yung obserbasyon. Base sa GFS, mukhang aabot pa ito ng tropical storm to severe tropical storm pa. Sa ECMWF naman, ay hanggang tropical storm ang nakikita natin dito. Nakikilos nga pahilagang kanluran naman o mukhang tutumbok ito sa may bandang Okinawa Islands, Japan. Kay Nadjem, which is mas aggressive po, makikita po natin pahilagang kanluran din ang galaw nito. Pero dito umaabot pa siya ng typhoon category. According dito sa computer models, extension nito hanggang July 22, araw po yan ng SONA sa bansa. So, inaasahan natin sa Lunes, next week, ang kung sakaling mangyari itong forecast ni Navgen ay nandito nito sa may silangan po ng northeastern Luzon. So kapag lumakas yan, mas lalo magiging maulan po ang ating araw ng SONA. So bad news yan sa mga magrarally po sa Lunes. So kung may binabala kayo, mukhang wag nyo na po ituloy dahil magiging maulan lamang ang inyong araw kapag kayo'y magrarally dyan. At kung pagbasa naman natin ang ECMWF at GFS, hindi masyado ka-aggressive kay Navgen. Pero medyo malinaw na nakikitaan ang galaw nitong si 92W na pa-northwestward po ang magiging kilos. At malayo po itong tumama sa kalupaan ng bansa. Which is yun ang good news. Ang bad news lamang kung ito ay mag-enhance pa ng lakas ng sirkulasyon niya, ay mahahatak naman ng ating habagat na magdudulot ng malawakang pagulan sa bahagi nga po ng Luzon hanggang sa Luzon na naman at Visayas na makakatulong naman para maiwasan ang mga rari-rari pagdating ng araw ng SONA this coming Monday. So, kamustahin muna natin yung level ni Angat Dam. Hangga't inuulan tayo sa Luzon, ay nanatili pa rin mababa o very critical yung level niya. Mula sa 173.18 kahapon, bahagya itong tumaas at 173.24 meters. So, mukhang nadagdagan siya ng tubig dahil nga po sa mga pagulan. At nanatiling nasa negative 7.62 meters ang pinaka-critical level niya mula sa negative 7.74. So, medyo nabawasan siya ng konti ng pagbaba. So, medyo nakarecover ng bahagya ito sa Angat Dam. Pero patuloy pa rin ang pinaka-critical level niya, mga folks. So, medyo patuloy pa rin ang bad news kay Angat Dam. Ayan. Bahagya lamang itong nakarecover ngayong araw mula kahapon sa 173.18 meters. Pero nanatili pa rin way below o very critical pa rin ang level ni Angat Dam. Hopefully, madagdagan pa niyan sa mga susunod na araw. Lalo na't meron tayong binabantay mga low pressure area at kung sakaling ito'y hihilaga bandang silangan ng Extreme Northern Luzon, yung habagat nito magdudulot po ng pag-ulan sa Luzon na magbubusod ng pagdaragdag ng water dam level ng mga dams natin. Kailangan natin ng tubig para ma-recover po ito. Yun ang importante sa ngayon. Yun nga lang ang magiging kapalit nito o consequences ay mga pagbaha gaya na lamang na naranasan natin sa Mindanao na nagbunsod nga ng may nasawing nga po ng mga 8 o 9 na katao. Correct me na lang if I'm wrong sa balitang yun. So, yun lang ang magiging side effect para lang ma-supplyan yung mga dams natin na sobrang kulang na po sa tubig. Sa ulat Indol naman ay so far, kung titingnan natin dito ay kaninang 7:42 AM. Kanina, nagkaroon ng medyo mahinang paglindol, malamang magnitude 4 plus yan. At kung pagbasehan natin sa data feed ni PBOX, wala namang magnitude 4 since kaninang madaling araw, 12 AM. Pero marami-raming mga mahihinang paglindol ang naitala. Ang huli nga nito, ngayon lamang na 11:49 AM dito sa may bandang Calatagan, Batangas na naman. So gaya nating report, dumadalas po ang mga pagyanig sa kalurang bahagi ng Luzon, kabilang na ang bandang Batangas. So medyo take note po sa mga kababayan natin hanggang sa kalurang bahagi ng Luzon, na medyo mayanig po na mga paglindol, bagamat mahihina ito. So wag natin baliwalain yan, mga folks. At kung sisilipin naman natin ang historical earthquake data natin, kung nakakailang total earthquakes na tayo, mula kahapon na maghapon hanggang ngayong kasalukuyang tayo'y nag-uulat. Tingnan natin po naman of July.
So far, mayroon tayong total of 628 earthquakes na po. So, mabilis na agad nadadagdagan. 584 dito is magnitude 2.0 pataas. 41 sa magnitude 4.0 pataas. At wala naman so far nadagdagan tayo sa magnitude 5.0 pataas. At isang magnitude 7.0. So, nasa 628 earthquakes na po tayo. Bagamat wala namang masyadong nadadagdagan sa medyo malakasan nating mga pagyanig. So, kung titingnan natin kung anong lindol ang na-detect ng aking seismograph, since hindi naman captivated na umabot sa mahigit 4.0 ang mga pagyanig. Well, kung titingnan natin dito sa International Seismic Network, ay malamang dito sa may bandang Molucas po nagkaroon ng pagyanig with magnitude 5.4. Kung titingnan natin, 7:39 AM po ito. So, malamang ito yung sa may Molucas na yumanig. Na-detect ng aking seismometer, pero mahina na ito na nag-arrive sa Caloocan. Pero malinaw, base dito ay 7:39 AM po nagkaroon ng magnitude 5.4 sa may bandang northern o bandang Molucas. So, halos malapit dito sa may bandang Balot Island sa Mindanao. So, yun lamang ang medyo malinaw dito na na-detect ng aming seismograph. Malayo naman, pero madalas talagang yumayanig ng malakas dyan sa may Molucas City. Marami pong mga underwater volcanoes dyan. So, yun lamang. And so far, wala naman tayong malakas-lakas na pagyanig na na-detect na aking seismometer. So far. So, maging alis na naman sa mga kababayan natin, lalo na dyan sa kaluang bahagi ng Luzon at silangan ng Mindanao dito sa Surigao del Sur at Davao Region, mga folks. Samantala, sa latest update ng ating monthly global seasonal, at mula sa Asia, mula sa data feed ng Japan, ay nagkaroon na ng latest global temperature plot. Para mas malinaw, ay nanatiling napakataas pa rin ng ating global temperature. Ayon dito is 0.59 degrees Celsius po for the month of June 2024. Last year, negative 0.49 degrees Celsius po ang pinakamataas. Ngayon ay nasa 0.59 degrees na po. So halos sa 0.10 degrees Celsius po ang nadagdagan sa kanya. So bad news pa rin at patuloy pa rin ang pagtaas nito. Malinaw lamang na nasa halos 0.37 degrees Celsius po ang kaparehong itinaas ng global temperature natin. So patuloy pa rin ang pagtaas ng ating global temperature. Napaka-bad news pa rin to dahil kapag katuloy-tuloy ito next year na mas tumaas, asahan natin na mukhang aabutin tayo ng halos mahigit 40 degrees Celsius na heat index sa Pilipinas sa susunod na taon. Napaka-bad news at mukhang hindi na nakokontrol yung pagtuloy-tuloy na pagtaas ng ating global temperature. So take note yan at it's pinapaalala natin na hindi pa rin maganda ang resulta ng pinapalakad o yung plano ng United Nations na magkaroon ng plano na pagbaba sa ating mga inire-release na fossil fuels sa iba't ibang panig ng mundo. Mukhang pasaway talaga. Dahil ang ibang mga mangangalakal o yung mga mayayaman ay wala silang pakialam na para lamang sa kanilang mga negosyo ay na unti-unti nasisira naman ang ating mundo ng ganitong grabing init na nararamdaman. So bad news. Damay-damay po tayong lahat niyan sa mundo na maapektuhan ng pagtindi ng temperatura. So habang malamig pa dito sa atin sa Pilipinas, medyo mag-enjoy tayo dahil next year impyerno na naman ang mararamdaman nating temperatura next year. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, July 17, 2024.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, July 17, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Kasalukuyang inulan kami ngayon sa Caloocan. So ingat po, magdala ng payong. At visit lamang sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin i-report ngayong umaga. Typically, yung pagbantay lamang natin sa dalawang low pressure area ang ating tinututukan ngayon at mga pag-ulan at pagbaha. At visit lamang din sa ating webpage, lalo na sa gustong malaman pa rin ang real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan, dynamically ito at real-time, at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.